Ang lalaking nabuhay muli Chapter 1. Kumukulog, kumikidlat sa isang malayong lugar. Ang dakilang kagalang-galang na si Tai. Ang libro ng karunungan. Pagmamay-ari ng mga nakakataas na opisyal. Huwag mong subukan. Kunin ito, masisira ang buhay mo. Ngayon, nagtipon-tipon kami sa lugar na to. Huwag mong susubukang tumakas sa amin. Tae, kung gusto mong maghugas ng kamay, ibigay mo sa amin ang libro ng karunungan. Nahihirapan si Tae dahil 3v1 ang laban. Gusto niyo akong igapos? Asong hari, payat na hari, gininto ang agila. Kayong tatlo, wala kayong mga bayag. At medyo nahihirapan na rin si Tae. Ang mga kagaya niyong mga putangina, gusto niyong matuto sa libro ng karunungan? Kung ganun, mamatay kayo kasama ko. Putangina mo ka, Tae! Kung gusto mong mamatay, mamatay ka mag-isa mo. Huwag mo kaming idamay. Hayop ka. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At hindi nagpapigil si Tae at nagpakamatay siya dahil sa sama ng loob. Hindi niya kaya ang tatlo laban sa isa. At biglang nagising ang bida sa mahimbing niyang tulog. Nasaan ako? Di ba ito ang planetang Earth? Di ba nakikipaglaban ako sa tatlong unggoy? Tapos nagpakamatay ako dahil hindi ko sila kaya. Pagkatapos nun, huwag mong sabihin ng libro ng karunungan. At nagtataka ang ating bida kung ba't siya napunta dyan sa kinaupuan niya. Siya si Tae, na pinuno at master ng may mga dugong tae. Tinatawag siya sa buong mundo bilang dakilang kagalang-galang na tae. Ang may mga dugong tae ay siya sa pinakamalakas na puwersa sa tatlong mundo. At siya rin ang pinakamatalino sa lahat, pinakamabilis, pinakamaangas, at pinakamalupit. Kailangan niya lang ng 100 taon para maging isang makapangyarihan. Katumbas ng mga matatandang hukluban na nabuhay sa mundo ng pagkatagal-tagal. Mga pasahero, pinapaalala po namin sa inyo na dumating na po tayo sa Quezon Station. Pakidala na lang po ang inyong mga bagahe. Quezon Station, napakatagal na rin ang panahon. Kung hindi ako nagkakamali, 20 years na yung last na bisita ko sa Quezon. At nagtaksi na ang bida. Swerte ko dahil mayroon pa akong natitirang cash sa katawan ko. Hindi talaga ako pinapabayaan ni Lord. May tumatawag, nagring ang phone niya, tapos pinulot niya ito. Tumatawag yung jowa ko. Magsisimula ng party. 30 minuto na lang. Kailangan mo nang pumunta dito. Napakabagal mo talagang jowa. Natatandaan ko na ang kailangan kong gawin. Ba't ako pumunta sa Quezon ngayon? Para pumunta sa bahay nila. Para pakasalan ko na siya. Pagkatapos, bigla na lang siyang mag-iiba. Papakasal siya sa isang mayaman na lalaki na siyang Xiao. Naalala ko pa yung ginawa nila sa akin sa unang buhay ko. Hoy bata, tumingin ka nga sa sarili mo kung kaninong jowa ang inaagaw mo. Para kang isang palaka na gustong makatikim ng isang pato. Siyang Xiao, marami siyang ginawa sa akin. Ibinenta nila ang kidney ko ng 2,000. Sobrang mura. Sinira din nila ang gwapo kong muka. Nilagyan nila ng muriatic acid. Pagkatapos, pinagbintangan nila ako ng rape sa kasalanang hindi ko nagawa. Nakulong ako 10 taon. 10 taon sa kulungan. Pumasok ka na. Huwag ka na magdrama. Ang pobre kong ama, ibininta niya lahat ng ari-arian namin para lang makalabas ako sa kulungan. Ito na ang lahat ng ari-arian namin. Kunin mo na. Palayain mo lang ang anak ko. At ang pinakamasakit sa lahat, pagdating ko ng bahay,
Pagkalabas ko ng kulungan, dumiretso agad ako ng bahay. Pagdating ko ng bahay, ang bumungad sa akin ang malamig na bangkay ni Amo. Nawalan na ako ng ganang mabuhay sa mundo. Sa isang taon, namuhay ako ng parang aso. Ang baho! Umalis ka rito! Sa bandang huli, tumigil na akong huminga at nagpakamatay ako. Sinong mag-aakala na suswertein pa rin ako sa gitna ng kamalasan sa buhay ko? Napunta ako sa kakaibang mundo. Lumakas ako at nagkaroon ako ng dugo ng mga taiklan. Sa naunang buhay ko, isa akong dakilang kagalang-galang sa mataas na mundo. Pero parang may kulang pa rin na hindi ko pa nare-resolba. Hindi ko na kayang mag-isip, hindi maganda sa pakiramdam. Ngayon, nagkaroon ako ng pangalawang pagkakataon. Nasa panig ko ng katarungan. Itay, pabalik na ako. Nasaan ka na? At may biglang sasakyan na mabilis ang takbo. Putang ina, babanggain tayo ng nagwawalang Volkswagen na to. At maabutan na ng rumaragas ang Volkswagen, itong bayos na taxi. Natataranta na ang driver ng taxi. Anong nangyari? Mga kaibigan, tuluyan na pong nabangga ng Volkswagen ang taxi. Wasak na wasak sa gilid. Nahihilo ang taxi driver. Tumilapon po yung taxi kasama yung driver. Hindi po, yung driver lang, walang kasamang taxi. Dahil sa nangyari, tiningnan ng taxi driver ang pasahero niya kung okay lang ba. Hoy, ikaw, ayos ka lang ba? Laking gulat ng taxi driver na wala na pala ang pasahero niya. Tumakas ito dahil walang pambayad ng taxi. Nasaan ang putang inang yan? Hindi nagbayad. Binangga na naman ng Volkswagen ang kasunod pang sasakyan. Lahat ng makasalubong ng Volkswagen ay binabangga niya ito. Lasing ata yung driver nito o nakatira ng 1 gramo. Sa wakas, wawakasan niya na ang buhay niya. Bigla na lang may humawak sa likod ng Volkswagen habang ito ay umaandar. Ginawang pang-brake ang dalawang paa. Pero hindi pa rin naging sapat dahil tumama na ang Volkswagen sa harang. At malalaglag na ito sa bangin. Maraming nakapanood ng mga tao sa nangyari. Oh my God! Nananaginip ba ako? Kung hindi ko makikita gamit ang dalawa kong mga mata, hindi ako maniniwala. Isang magic. Hindi ko akalain ang payat na lalaking yon marunong ng magic. Sari-saring komento ang mga netizen sa kanya. Yung iba binidyohan siya para may pang content o kaya pang reels. Just like as usual, nanonood lang sila at hindi tumulong. At ang bidang si Xiao Pao, pinipilit niyang maging maayos para hindi magmukhang kahiya-hiya sa mga netizen na nanonood sa kanya. Parang matatain na siya sa hirap, halata sa mukha niya. Buti sumakto ako sa oras. Hindi ako nahuli. Masyado akong nanghina ngayon dahil sa ginawa ko. Nakakapagod. Kailangan kong may balik ang lakas ko ulit para maprotektahan ko ang mga mahal ko sa buhay. Lolo, mag-iingat ka. At lumalapit na sila kay Li Xiao Pao. Hintayin mo kami. At napalingon sa kanila si Li Xiao Pao. Ako nga pala si Sophia. Maraming salamat sa pagligtas sa amin. Wala lang yun sa akin. Huwag niyo nang intindihin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sa hinaharap, kung magkakaroon ka ng problema, sabihin mo lang sa akin. Sa buong lugar ng Quezon, kayang-kaya ko kahit sino. Hindi ko kailangan yan. Tumigil ka! At biglang napatigil si Li Xiao Pao sa paglalakad. Ang pamilya namin ay ayaw namin magkaroon ng utang. Utang sa iba. At hindi namin hahayaan ng iba na gamitin kami. Kaya sabihin mo na kung anong gusto mo. Liana, huwag kang bastos. Pamilyang So
napakagaling niyong magsalita, mga mata pobre. Ngayon, kailangan ko ng 100 na 10 milyon para mapagdugtong-dugtong ko ang mga nabasag kong buto dahil sa pagpigil sa bukswagin nyo. Kaya niyo bang ibigay yun? Pasensya ka na tungkol dun sa apo ko na si Liana. Lumaki kasi siyang binibaby ng mga magulang niya. Parang hindi ka taga dito sa Quezon. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanda, parang magkakaroon ka na naman ng panibagong utang sa akin. Ang taong to, sigurado ako, may masama talaga siyang balak sa lolo ko. Parang may gusto siya sa akin. Ayaw niya lang aminin kasi nahihiya siya. At may biglang dumaan na mabilis. Lolo, mag-ingat ka! At sa likod ni Xiu Pao, may isang lalaking tumalon ng mataas at may daladala itong flashlight. Putang ina, ikaw, alam mo bang hirap na pinagdaanan ko para masira ang sasakyan nila? Sinira mo ang lahat. Pumunta ka na sa impyerno. Bata, lumayo ka sa kanya. At walang kamalay-malay si Xiu Pao na mababato ka na siya sa likod. At bigla siyang humarap sa kalaban. Sa sobrang kapal ng mukha niya, hindi siya tinatablan. Paano nangyari to? Paano nangyari? At biglang nanlaki ang mata ni Li Xiu Pao. Makuha ka sa tingin. At biglang tumilapon yung lalaki sa may mga puno sa gilid. Ang makuha ka sa tingin, isang master lang ang makakagawa nun. Huwag mong sabihin na ang batang to ay isang master. Ang pagkakaalam ko sa mga master ay matatanda na. Ang pinakabata sa kanila ay 50 years old. Ang batang ito ay isa ng master. Kakaiba talaga ito. Isa talaga siyang halimaw. At dito nagtatapos ang chapter 1. Maraming salamat sa panonood.